At sana po ay yung 7 last words na ito, ang plano ko nung una ay i-preach ng kalahating araw lang ng buong umaga. Pero hindi po niloob ng Panginoon na ito'y aking preach ng umaga lang. Kundi hahatiin po natin ito ngayong umaga ay yung 4 na huling salita ng ating pong Panginoon. At sa hapon po ay 3 na huling salita ng ating pong Panginoon Jesus. So this morning, naibuksan po natin ang ating pong mga Bible sa Luke 23. At magkaroon po tayo ng responsive reading. Ako po sa verse 34. Tayo po sa 35. Sabay-sabay po tayo sa 43. Nakita na po ba isang malakas at masayang amen? Amen! Verse 34. Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. Verse 35, kayo po. And the people stood behold me, and the rulers also with them derided him, saying, He saved others, let him save himself, if he be Christ, the chosen of God. And the soldiers also mocked him, coming to him and offering him vinegar. Verse 37. And saying, If thou be the King of the Jews, save thyself. And a superscription also was written over him in letters of Greek and Latin and Hebrew. This is the King of the Jews. Verse 39. And one of the men factors which were handed held on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us. But the other answering rebuked him, saying, Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnations? 41. And being interested, for we receive the due reward of our deeds, what is man hath done in us. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Verse 43, sabay-sabay po tayo, ready, read. And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli salamat sa umagang ito na kami po ay muli makapanambahan sa iyo, magamit sa inyong gawain, makapaglingkod po sa inyo. Maraming salamat. Salamat po Ama sa buhay ng bawat isa na sila po ay nandito ngayon upang sumamba at magpuri at magpasalamat sa iyo at makapakinig ng inyong pong banal na salita. Sa umagang ito, dalangin ko po patawad kami sa aming mga pagkukulang, mga kasalanang nagagawa laban sa iyo. Sa hindi po namin minsan pagsunod sa iyong mga kutusan, kami po ay inyo pong patawarin. Banal Espiritu, patawad. Salamat po Ama, Ikaw ang aming Diyos na mapagmahal, dakila at mapagpatawad. Salamat sa umagang ito sa buhay na inyo po yung pinagaloob sa amin, na inyo po yung pinahiram sa amin, kalakasan, kalusugan. At dalangin ko po aming Diyos na patuloy mo pong igawad sa bansang ito ang kapayapaan. At dalangin ko po na magkaroon po ng pagkakaisa sa mga government official, na sila po ay magtulungan, magkaisa sa pagpapaunlad ng bansang ito. At nawa po Panginoon, igawad mo po na magkaroon ng isang mapayapang eleksyon at mahalal ang mga opisyal na nais mo pong maupo sa gobyerno. Salamat po at bigyan mo po kami ng knowledge at wisdom, gabayan kami sa aming pong pagboto. At nawa po Panginoon, muli ako inyo pong itago sa inyo pong likuran, ikaw siya makita, maluwalhati at maparangalan, pangalan mo po siyang may taas. Salamat po Ama na kami po ay patuloy mo pong ginagabayan at iniingatan, pinagpapala. Nawa po Panginoon, patuloy mo rin pong igawad sa bansang Israel ang kapayapaan, kaligtasan po ng mga taga-Israel. Salamat po, ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, sa mapagpalang umaga po mga kapatid, mga minamahal, ang sabi nga po dito sa verse 34, ito po yung una na doon sa 7 last words ng ating pong Panginoong Jesus. Father, forgive them, for they know not what they do. So yan po yung una sa 7 last words ng ating pong Panginoong Jesus. At ang pangalawa po sa 7 last words ng ating Panginoong Jesus, ito po sa verse 43 na sinasabi po dito, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. So today shalt thou be with me in paradise.
Then, ang ikatlo na sa mga 7 last words ng ating pong Panginoong Jesus ay matatagpuan po natin sa Matthew 27, John chapter 19. John chapter 19 verse 28. Tingnan po natin ang John chapter 19 verse 28. Ito po yung ikatlo sa 7 last words ng ating pong Panginoong Jesus. John chapter 19. Okay, sorry. Talagang Matthew 27 po, verse 46. Okay. Matthew 27, verse 46. Matthew 27, verse 46. Verse 46, sabi po dito, Eli, Eli, lama sabachthani. That is to say, my God, why hast thou forsaken me? So yan po ang ikatlo doon po sa 7 last words ng ating pong Panginoong Jesus. At ang ikaapat po, ito po John chapter 19, verse 28 and 29. Tingnan nga po natin ang John chapter 19. Ito po yung ikaapat. Sabi po ng John chapter 19 verse 28. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, saith, I thirst. I thirst. So yan po yung ikaapat sa 7 last words ng ating pong Panginoong Jesus. So pamaya na po yung panglima. Sorry. Yan po yung panglima. Okay. So, ang ikatlo ay yung binasa natin na okay. Yung po yun. At pang-apat yun, pang-apat. At ang ikatlo ito, John 19:26-27. John 19:26-27. Sorry po. Okay, medyo nalilito lang po dito sa aking sulat na napakaganda. John chapter 19, verse 26-27, ito po yung ikatlo. At excited lamang po na talagang i-preach ito sa inyo. John 19, 26-27. Ito po yung ikatlo na sa 7 last words. Sabi po dito sa verse 26 ng ating Panginoon Jesus, when Jesus therefore so his mother and the disciples standing by, whom he loved, he said unto his mother, Woman, behold thy son. So yan po yung ikatlo, and then sabi dito pa rin po kasama sa ikatlo, behold thy mother, sa verse 27. Behold thy mother. So mga kapatid, mga minamahal, 7 last words. Alam niyo po kapag talagang ang tao ay talagang malapit na mamatay, ay meron po sila mga last dying words. Meron sila mga huling habiling. Ano po? At ang nagkaroon nga po ng desire, yung tao na nagkaroon ng desire na ang Bible ay i-translate sa wikang English, na si William Tyndale, ang kanya pong last dying words ay yung talagang mayroong isang hari sa Inglaterra na ang Bible ay isali sa wikang English. So, na i-authorize ng isang hari na talagang ito i-translate sa wikang English. At yun nga po ay si King James. So mga kapatid, mga minamahal, pag-aaralan po natin this morning, ito pong 7 last words. At pamayang hapon ay ating pong itutuloy itong 7 last words na ito sapagkat tunay na ito po ay napakahaba at hindi ko pa nga po ito hinabaan. At ito po yung pakapyaw pa lamang sapagkat talagang ang bawat salita ng ating Panginoon ay napakarami pong mensahe. So balikan na po natin ito pong verse 34 na sinabi po ng ating pong Panginoong Jesus. Na una makikita po natin dito, sabi ng Panginoong Jesus, Father, forgive them. So una makikita natin doon sa 7 last words ng ating Panginoon ay yung forgiveness, the forgiveness. Na talagang ang Panginoong Jesus ay sa kabila ng hirap na kanyang pinagdaanan, sa kabila na siya ipinako sa krus, sa kabila na siya kinoronahan ng tinig, ang kanyang prayer, Father, forgive them. Ito ang desire ng kanyang puso. Ama, patawarin mo sila. Patawarin mo sila. So, anong tindi
ng sinabing ito ng ating Panginoong Hesus na talagang makikita natin po dito, una yung kanyang panalangin na Ama, patawarin mo sila. Sana mga kapatid, mga minamahal tayo sa ating buhay, bilang tayo mga anak ng Diyos, bilang tayo mga Kristiyano, kung hindi tayo marunong magpatawad sa ating kapwa, ay ating hilingi sa ating Diyos, sa ating Panginoon, na Ama, turuan mo akong magpatawad. Ama, paano ba magpatawad? Samahan mo ako sa aking pagpapatawad sa taong nagkasala sa akin. Ama, tulungan mo akong alisin ang galit dito sa aking puso. Kaya yun po yung makikita po natin dito sa 7 last words ng ating Panginoon, the forgiveness. At ang kanyang panalangin, Father, forgive them, for they know not what they do. Alam niyo po, minsan ang tao talaga'y ganito, na talagang minsan kapag pinairal ang damdamin, kapag pinairal ang emotion, talagang nakakagawa siya ng isang bagay na hindi maganda, na hindi niya nalalaman. Kaya po mga kapatid, mga minamahal, lagi kong sinasabi sa inyo, bago tayo gumawa ng isang desisyon, huwag tayong gagawa ng desisyon kung tayo ay galit. Huwag din tayong gagawa ng desisyon na tayo sobrang tuwa, sobrang saya. Sapagkat yan po ay magdudulot sa atin, magbibigay sa atin ng maling desisyon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tingnan natin, tularan natin ang ating Panginoong Hesus. Father, forgive them. So, ibig sabihin, anuman ang gawin sa atin ng ating kapwa, anuman ang nagawa sa atin ng ating kapwa, ay matuto tayong magpatawad. Ipag-pray natin. So, sana yung ating prayer talaga ganito. Hindi yung tayo nagpre-pray na sana'y mawalan ka ng trabaho, sana'y mabasted ka. Busted na naman. Joke. Di ba? So, huwag natin ipag-pray na sana'y magkasakit ka. Kundi mga kapatid, mga minamahal, ipag-pray natin yung mga taong nagagalit sa atin. Ama, patawarin mo sila, sana'y mabago ang kanilang buhay, sana'y mabago ang kanilang pananaw, na sana'y sila'y makakilala sa ating Panginoong Hesus. So yun po ang dapat natin makita sa atin na panalangin. So, His prayer, na talaga nandoon ang kanyang panalangin, Ama, patawarin mo sila. At pangalawa na makikita po natin dito, na talagang yung kanyang pong passion, His passion, na talagang sa kabila ng kanyang sinapit sa krus, na siya'y nauubusan ng dugo, at siya'y hinahamak ng maraming tao, siya'y iniwan ng kanyang mga alagad, at iniwan siya ng mga taong kanyang tinulungan, iniwan siya ng mga taong kanyang pinagaling. Pero nandoon ang kanyang panalangin, Father, forgive them. At nandoon makikita natin yung kanyang passion, yung kanyang awa, ang kanyang pagmamahal sa mga taong ito na hindi kumikilala, sa mga taong hindi sumasampalataya sa kanya. So kanyang talagang kinakawaan sapagkat nandoon hindi siya nakakalimot kung ano ang kanyang purpose, His purpose. Na talagang ang kanyang purpose, bakit siya bumaba dito sa lupa, to seek and to save that which was lost, upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. So hindi niya nakalimutan yung kanyang purpose na yon, na talagang to seek and to save that which was lost. At ang sabi nga po dito sa John chapter 3, tingnan po natin ang ating pong Bible sa John chapter 3 verse 17. So naging malinaw pa rin sa kanya na hindi niya pinairal ang kanyang damdamin kahit siya'y nasasaktan, nahihirapan, napagod, nauuhaw, nagutom. So ito po yung kanya pong purpose talaga, to seek and to save that which was lost. And John chapter 3 verse 17, for God sent not His Son into the world to condemn the world. So hindi niya sinugo ang anak upang talagang parusahan ang mundo, ang mga tao. So, but that the world through Him, upang ang sanlibutan sa pamamagitan niya might be saved, upang maligtas. So mga kapatid, mga minamahal, pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan, kaya sana tayo din po ay matutong magpatawad sa mga taong nagkakasala. At ang sabi po ng Hebrews chapter 10, verse 17, ito po ang kabutihan, biyaya ng Panginoon sa atin, at sana'y ganito din po ang ating pong gawin.
Hebrews chapter 10, verse 17. Nandiyan na ba kayo? Say amen. Amen. Ang sabi po ng verse 17, and their sins and iniquities will I remember no more. Amen. Ang kanilang kasalanan, kasamaan ay hindi ko na inaalala pa kailan paman. Amen. Ganon kabuti, ganon kabiyaya ang ating Diyos, ang ating Panginoong Sus. Kaya sana mga kapatid, kalikuran ng kasalanan. Ang kasalanan ay hindi pagnanakaw lang, ang kasalanan ay hindi pagpatay lamang, kundi ang kasalanan, ito po ay pagsuway sa mga utos ng Diyos. 1 John chapter 3 verse 4, whosoever committed sin, transgresseth the law, for sin is the transgressors of the law. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang o hindi sumusunod sa kautusan, sapagkat ang kasalanan ay pagsalangsang, hindi pagsunod sa mga utos ng Diyos. Kaya bilang mga anak na ng Diyos, tayo ngayon ay dapat makita sa atin ang pagsunod, sapagkat sinabi ng Panginoong Sus sa John chapter 10 verse 27, my sheep hear my voice, and I know them, and they shall follow me. Ang mga tupa, ang mga anak, ang sinasabi ng Panginoong Sus, tiyak na susunod sa Kanya. Kaya tayo mga kapatid, uulitin ko at lagi kong uulitin sasabihin, hindi na tayo dapat pilitin pa magbasa ng Bible, hindi na tayo dapat pilitin pa na sumamba tuwing araw ng linggo, hindi na tayo dapat pilitin pa magbigay, hindi na tayo dapat pilitin pa mag-akay ng kaluluwa, hindi na tayo dapat pilitin pa na tayo ay mag-pray. So mga kapatid, they shall follow me. Yun ang sabi ng Panginoong Sus. Sila'y tiyak na susunod sa akin. Kaya hindi na tayo dapat itulak pa ni Brother Rocky. O kapatid, punta ka doon sa church, sumamba ka, linggo na. Hindi na tayo dapat bang itulak ni Brother Jason na kapatid, maligo ka na, mag-peace ka na ng maayos. Dapat ang lahat talaga ng ginagawa natin ito ay automatic na. Hindi routine. Kundi talagang pusang loob na ating gagawin sa Panginoon, sa ating Diyos. Sapagkat ang ginawa ni Kristo ay talagang pusang loob na Kanyang ibinigay ang Kanyang sarili upang tayo magkaroon ng kaligtasan, katubusan, kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, the forgiveness. Nakita natin His prayer, His passion, and His purpose. So mga kapatid, napakaganda ng 7 last words na ito. So yun po yung una, na tayo pinatawad na ng ating Panginoong Sus, at makikita natin talaga dahil sa Kanyang awa, yung Kanyang prayer, Father, forgive them. So, na sinasabi na itinuturo nga sa atin ng ating Panginoong Sus, love your enemies. O tingnan po natin ang ating pong Bible sa Matthew chapter 5, verse 44. Matthew chapter 5, verse 44. So kung hindi mo kayang bigyan ng pera ang iyong kaaway, hindi mo kayang bigyan ng pagkain, ang prayer ay isang napakagandang bagay na magagawa mo sa Kanya. So yun po yun, at yung ibahagi sa Kanya ang salita ng Diyos, ang katotohanan, ito ang pinakamagandang bagay na magagawa din po natin sa Kanya. Ang sabi po ng Matthew chapter 5, verse 44 ng ating Panginoon Jesus, but I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. So mga kapatid, huwag nating tularan ang mundo. Ang mundo, ang mga tao sa mundong ito kapag ginawa ng masama, di ba? Sabihin na natin kapag binato ng bato, ay talagang isang bato ang ibinato sa kanya, ay siguro ibabalik nito mga 3 o 10 bato. Diba? O ganito po yun. Pinagsabihan tayo ng masama, tapos ipopost natin sa Facebook, napakaraming mga masasamang salita ang ating ipopost, ibabato laban sa tao iyon. Tama po ba? So, sinasabi ko po sa inyo, huwag nating tularan ang mundong ito. Love your enemies, do good to them that hate you. Gawan natin ng mabuti. So ipinakita dito ng Panginoong Jesus yung Kanyang pagmamahal, ang Kanyang awa doon sa mga tao. Father, forgive them for they know not what they do. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pero tayo ngayon malaki na. Tayo ngayon mga anak na ng Diyos. Alam natin ang mabuti at mali. Kaya kung ano man ang mali ay huwag gawin. So mga kapatid, mga minamahal, yun po, the forgiveness.
Pangalawa, Luke 23, verse 43. Dito makikita po natin, alam nyo, talagang napakabuti ng Panginoon. Kasi meron na naman siyang sinabi sa akin dito sa mga talata po dito. Kasi kahapon, nung inaaral ko po ito, sinabi ko sa sarili ko, ang magnanakaw na ito, kaya sa langit pupunta, kaya sinabi ng Panginoon Jesus na ikaw ay sa langit, kaya sinabi ng Panginoon Jesus, today shalt thou be with me in paradise, kasi siya'y napako na sa krus. Binayaran na niya ang kanyang kasalanan. Pero mali po yun. So, hindi natin kayang bayaran ang ating kasalanan. Na kahit tayo magpapako sa krus, hindi natin kayang bayaran. Si Kristo lamang ang nagbayad ng ating mga kasalanan. So, yun po mga kapatid, mga minamahalang itinuturo po dito. Sabi po ng verse 43 ng Luke 23. Sabi po dito, verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Na talagang ang kaligtasan, katiyakan ng langit ay pananampalataya kay Kristo. Sapagkat ang sabi nga po dito na magnanakaw sa verse, ano po bang verse? Sinabi na magnanakaw. Na remember me. 42. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. So nandoon po yung pananampalataya na magnanakaw na ito na ang Panginoong Jesus lamang ang daan patungo sa langit. Na ang Panginoong Jesus na ito ay nagbayad ng ating mga kasalanan. Kasi yung po sinabi niya dito, remember me when thou comest into thy kingdom. Hindi niya sinabing, Panginoon, di ba ako'y sa langit? Kaya ako sa langit kasi nandito ako sa krus kasama mo. Nandito ako sa krus, binayaran ko yung aking mga kasalanan. Ako'y magnanakaw. At ang kabayaran ng aking pagnanakaw, ang mapa ako sa krus. So dahil dito, Panginoon, sa langit ako. Hindi po. So walang gawa ang nakakapagligtas. So nandoon yung pananampalataya na magnanakaw na ito kay Kristo, na kahit nakikita niyang si Kristo ay mamamatay na, nahihirapan na para bang hindi kayang iligtas ang kanyang sarili, ay siya'y sumampalataya na ang Panginoong Jesus ay tunay na Diyos. Diyos na nagkatawang tao na si Kristo lamang ang ating Panginoong tagapagligtas. Kaya sinabi niya, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. So alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Kaya ang sabi ng Panginoon Jesus, today shalt thou be with me in paradise. Walang gawa ang makakapagligtas. Gawa ni Kristo ang nagligtas sa atin doon sa krus. Kaya mga kapatid, talagang nakakaawa yung mga taong bulag sa katotohanan. Napakaraming religion, false religion na nagkalat sa mundo ito. Itinuturo na gawa nila, yung gawa natin ang makakapagligtas, mali. Itinuturo nila na relihiyon nila ang magdadala sa kanila doon sa langit, mali po. Walang relihiyon na makakapagligtas sa atin. Tanging ang Panginoong Jesus lamang. Kaya makikita po natin dito the faith, yung pananampalataya ng magnanakaw na ito. Tinanggap niya na siya isang makasalanan. Tinanggap niya na tanging si Kristo lamang ang daan patungo sa langit, Panginoong tagapagligtas. Kaya mga kapatid, wala pong conflict talaga sa Bible. So nagkaroon po ako ng ganung pag-iisip na kahapon, iniisip ko na yung magnanakaw na yung kaya sa langit, dahil napako na siya, mali po. So, nandun po yung kanyang pag-amin at pananampalataya na tanging si Kristo lamang. Kaya mga kapatid, basahin lagi natin ang Bible. Ano itinuturo ng mga alagad? Itinuro pa ng mga alagad na magpapako ka sa krus. Kaya ang ginagawa ng mga tao ngayon, taon-taon nagpapapako sa krus. Sila nagpapapako sa krus para bayaran ang kanilang kasalanan. Pero mali pa rin. Hindi pa rin nila kayang bayaran ang kanilang mga kasalanan.
kahit sila'y magpapako sa krus, kahit hampasin nila ang kanilang mga sarili, na kahit ang kanilang katawan, ang kanilang likuran ay magkaroon ng dugo, hindi nila kayang bayaran ang kanilang mga kasalanan. Kahit sila'y linggo-linggong sumasamba, sumisimba, kahit sila'y talagang papasok sa simbahan na nakaluhod, ay hindi nila kayang bayaran ang kanilang mga kasalanan. Hindi natin kayang bayaran. Tanging si Kristo lamang po ang nagbayad ng ating mga kasalanan. At nakakatuwa ngayon ang mga lumalabas sa Facebook, yung mga nagpapanggap na Kristo. Diba? Nagpanggap na Kristo, pasa ng krus, tinahampas, ay nasaktan, binitawa si krus, at itinulak yung mamampas sa kanya, sinipa pa. Kaya nga, parang mayroon yata akong nabasang comment na holy kick. Banal na tadyak. So mga kapatid, mga minamahal, hindi kayang tularan yung ginawang iyon ng Panginoon Jesus sa krus. So mga kapatid, yun po yung makikita po natin dito, today shalt thou be with me in paradise. So hindi ko po ito masyadong pinahaba at sapagkat talagang hindi ko pa ito masyadong inelaborate at kukulangin po tayo sa oras. So, tingnan po natin dito yung pananampalataya. So, tingnan po natin sa Acts 16. Acts chapter 16, 30-31. Ang turo ng mga alagad. At ito po ang turo din talaga ng Panginoon. Sa Acts chapter 16, verse 30, sabi po dito, and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin? Sumagot sina Pablo, si Silas, ang dalawa, and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house. Manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo, at ikaw ay maliligtas. So, hindi sinabing umanit ka sa aming relihiyon. Hindi sinabing magpapako ka sa krus. Hindi sinabing ikaw ay magpabautismo. Hindi sinabing sundin mo ang mga kautusan. Kundi ang sabi po dito, manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo at ikaw ay maliligtas. Hindi natin itinuturong huwag sundin ang kautusan. Mali. Tayo bilang mga ligtas na. Tayo bilang mga anak ng Diyos. Tayo bilang mga tupa ng Panginoong Jesus. Dapat tayong sumunod ngayon. As a Christian, ang sabi nga, we should be law-abiding citizen. We should be law-abiding citizen. Kaya kung tayo may motor, dapat ang ating motor rehistrado. Ano, Brother Aki? Diba? At yung mga nagmumotor ay dapat mayroong license. Amen po ba? At yung may mga negosyo ay dapat mayroong mga permit, business permit. So dapat tayo po ay law-abiding citizen. Nakakaya naman. Kilala tayong Christian, Baptist. Tapos maririnig natin, yan ba ang Kristiyano? Hindi sumusunod sa batas. So kapag sinabi na ng stoplight na kapag yan ay red, so stop. Kapag yan ay yung orange, di ba? Ang gagawin ng iba, papaspasan pa lalo. Ang ibig sabihin ng orange, slow down. Di ba? Yun ang ibig sabihin ng orange. Ay ang gagawin ng iba, papaspasan. So mali po yun. So dapat ay mag-slow down na. At iwasan ang mga beating the red light. And then, dahil tayo mga Kristiyano na, we should be law-abiding citizen, dapat ay magpakasal. Diba? So yung talagang gusto magsama ay magpakasal. Bawal, masama, hindi kalooban ng Diyos yung mga live-in partner. At dapat talagang kung mag-boyfriend, mag-girlfriend, ay talagang huwag munang mag-sex. So sex without marriage, it is fornication. Ito po ay kasalanan. Kaya talagang tayo po ay dapat maging mabuting halimbawa sa ating mga kapatiran. Iwasan yung mga public display of affection. So iwasan yon na tayo ay makikita ng ating mga kapatiran o ng sino man tao na parang tayo nilalanggam. Di ba? Ano ba yung nilalanggam na ito? Asukal, gamis. Yung asukal, nilalanggam yan.
So iwasan, ibig ko sabihin, kahit kayo lamang sa kwarto, kung hindi kasal, walang nakakakita, iwasan yung mga pakis-kis na yan, pakis-kis tuloy yan, oh. Yung pahalik-halik, yung pa-touch-touch na yan, iwasan. Kasi talagang kapag nag-spark ang katawang ito, ay alam na natin kung saan niya mapupunta. Kaya mga kapatid, we should be law-abiding citizen. Tayo sa atin bilang tayo mga Kristiyano, hindi po tayo nakikiayon sa mga divorce na yan, sa mga annulment na yan, hindi po tayo nakikiayon sa same-sex marriage. So maaaring yan ay isinasa batas, pero sinasabi ko, hindi lahat ng batas ay dapat sundin. Maaaring legal ang pagtitinda ng alak, sigarilyo, pero as a Christian, hindi tayo dapat magtinda ng alak at sigarilyo, lalo tigit ng droga. Diba? Hindi pa nga nakakatikim ng droga, para may anats na eh. Hindi pa nakakapag-droga, laging may tama. Yun ang nakakalungkot. So mga kapatid, mga minamahal, the faith. So itinuro po ni Pablo, itinuturo ng salita ng Diyos, ang katiyakan ng langit ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa gawa, hindi sa reliyon, hindi sa baptism, hindi sa pagsunod sa mga kautusan. So mga kapatid, yun po yung nakita natin dito, doon sa isang magnanakaw, na sinabi niya, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. So, hindi sumagot ang Panginoon Jesus. Gumawa ka muna ng mabuti. Hindi niya sinabing ganon. Isasama lamang kita sa langit kung marami ka nang nagawang kabutihan. Hindi po. Nakita ng Panginoon Jesus sa magnanakaw na ito yung pananampalataya. At sinabi ko nang minsan, napakalaki ng pananampalataya ng magnanakaw na ito. Sapagkat si Kristo na talagang mamamatay na, nahihirapan na. Pero yung magnanakaw ay sa kay Kristo lumapit, hindi doon sa mga centurion, hindi doon sa mga Roman soldiers, hindi doon sa mga taong nakikimarites. Meron din po doon mga nakikimarites lamang, pinapanood ang pagpapako kay Kristo, pinapanood ang pagpapako sa dalawang magnanakaw. So meron din po doon, uso na noon ang mga marites na yan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, yung magnanakaw na yun, hindi lumapit doon sa mga sundalo na nagpako sa kanila. Maawa ko na sa akin, oh. Marami akong nanakaw, ibibigay ko sa iyo. Diba? Hindi niya sinabing ganon. Na yung aking mga ninakaw na ito, ibibigay ko sa iyo, pakawalan mo lamang ako. Kundi ang nilapitan ng magnanakaw na ito, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. So yun yung pananampalataya. Kaya salamat, ako'y nagpapasalamat talaga, wala ako ng panahong iyon. Kasi minsan ko na sinabi sa inyo, kung ako ay naroon, baka isa ako sa mga sumisigaw na ipako siya sa krus. Baka isa ako doon sa mga nagpustahan, doon sa kanyang damit ng Panginoon Jesus kung kanino mapupunta. Baka isa ako doon sa mga bumubog sa Panginoong Jesus. Kaya ako'y nagpapasalamat, wala ako noong panahong iyon. So mga kapatid, yun yung pananampalataya. Kahit nahihirapan na ang Panginoon Jesus, mamamatay na para bagang wala ng kakayanan na iligtas pa ang kanyang sarili, ay subalit ang magnanakaw na ito lumapit pa rin sa Panginoong Jesus. Pangatlo, tingnan po natin yung John chapter 19, verse 26, 27. Ito po yung pangatlo sa 7 last words. John chapter 19, verse 26, 27. Nandiyan na po ba kayo? Say amen. Verse 26, sabi po, when Jesus therefore saw his mother and the disciples standing by whom he loved, he said unto his mother, Woman, behold thy son. Verse 27, then said he to the disciple,
Behold thy mother. And from that hour, that disciple took her unto his own home. So mga kapatid, mga minamahal, nakikita po natin dito, the faithfulness. Yung katapatan ni Mary. Yung katapatan ni John the Beloved. Mahirap sa isang nanay, mahirap sa isang kapatid, na makita ang kanyang anak at ang kanyang kapatid na naghihingalo, nag-aagaw buhay. Mahirap sa isang nanay na makita ang kanyang anak na hinahamak, kinurunahan ng tinig, ipinako sa krus. So mahirap yung ganong pakiramdam. Subalit, si Mary at si John the Beloved na natiling tapat. Gustuhin man nilang tulungan ang Panginoong Sus, hindi nila ginawa. Yun po yung katapatan ng mga ito sa ating Panginoong Sus. Sapagkat kung sila'y tutulong, sasawayin ang mga taong ito, sila'y magkakasala sa Diyos. So ibig sabihin, alam nila ang salita ng Diyos. Alam nila na talagang ito ang Kristo. Ito ang tagapagligtas. Na ito'y nararapat na mangyari sa Panginoong Hesus. Na ito'y nakasulat na simula pa sa Old Testament. So, alam nila yung salita ng Diyos, alam nila ang prophecy, so hindi nila hinadlangan. Kaya makikita po natin dito ang katapatan ni Mary na kahit nahihirapan siya, nasasaktan, na gusto niyang tulungan, ay tiniis niya ang kanyang nararamdaman. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang paglilingkod sa Diyos, not based on emotion. Hindi natin pairalin dito ang emotion. Na kapag masama ang pakiramdam mo, na kapag ikaw ay galit, ay hindi ka nasasamba. Hindi ganon ang ating paglilingkod. Ay, nakakainis si kapatid. Hindi na ako atin pamayang hapon. Ganon ba? Nakakalungkot, mayroong mga Kristyano. Ito po ay since ako po nandun po kahapon, hindi pala kahapon, nung Friday, talagang hirap natandanan. Kanina magpapagas ako. Salamat na lang, sabi ko 200 nga po. Kasi talagang naka-reserve na. Simula Kalingatan, papunta dyan sa ICOM, naka-reserve na. So ngayon, pagtigil ko sa ICOM, sabi ko sa gasoline boy, papagas po 200. Napaka pa ako sa pulsa ko, no, wala akong pera. Wag mo muna lalo dyan. Wala akong dalang pera. So talagang mahirap, natanda na. So mga kapatid, mga minamahal, ba't ba tayo mapapunta doon? Yan na nga. So makikita natin dito, yung kahapon nga po, na, ayan, kahapon, hindi nga kahapon. On Friday. So nakakalungkot, merong mga hindi bumalik ng hapon. Ako'y talaga nanghihinayang kapag yung mensahe ng Diyos hindi napapakinggan. Nalulungkot ako doon sa mga Kristiyano na namimiss nila yung salita ng Diyos. At mayroong Kristiyano hindi bumalik ng hapon. Ano yung dahilan? Mainit. Hindi nila naisip ang Panginoong Hesus, siyam na oras nakapako. Mainit, pero siyam na oras nakapako. Ay tayo, nakaupo. Tapos, nagsabi, ang taong yun, mainit po, kaya hindi ako bumalik. So nalungkot ako. Yun yung naramdaman ko. Kasi talagang sa full simula, ako po'y nanghihinayang doon sa mensahe ng Diyos na hindi napapakinggan ng mga Kristiyano. Hindi nila naiisip yung sakripisyo ng ating Panginoong Hesus, siyam na oras na nakapakot, na uubusan ng dugo, gutom, puyat, sapagkat nung dinakip ang Panginoong Hesus, yun po ay gabi na. Nung siya dinakip doon sa Garden of Gethsemane. So mga kapatid, mga minamahal, wala pa yatang tulog ang Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, ang ating pong paglilingkod, not based on emotion. Hindi natin pairalin ang ating pong damdamin.
na tayo sasamba lamang kapag feel mo lang. Feel ko sumamba ngayon. Ganun ba yun? Na tayo sasamba kapag wala lamang tayong magawa? Kung titingnan po natin mga kapatid, yung ginawa ng Panginoong Jesus ay talagang seryosong bagay. Sineryoso yun ng Panginoong Jesus. Naging seryoso siya sa pagsunod sa Ama. Kaya sana ang ating pong pagsamba ay hindi yung kung kailan lang wala tayong magawa. So mga kapatid, yun po yung makikita po natin dito, yung katapatan ni Mary at ni John the Beloved. Tingnan po natin ang ating pong Bible muna sa John chapter 6, verse 66 to 69. John chapter 6, verse 66 to 69. Nandiyan na po ba kayo? Say amen. Sabi po ng verse 66, from that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Marami yung mga alagad na nang iwan. Masakit talaga kapag iniiwan. Naranasan ko na yan, iniiwan ako. Hindi na ako binalikan. Babalik kaya? Naranasan ko yan. So, kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag nating iwan ang gawain ng Panginoon. Huwag nating iwan ang ating Panginoong Jesus. So, yun po yung sabi niya. And then, verse 67. Then said Jesus unto the 12, will ye also go away? So sinabi ng Panginoong Jesus sa kanyang 12 alagad, aalis din ba kayo? Iiwan niyo din ba ako? Nangyari po yun, iniwan siya. Ang nanatili doon sa pagkapako ng Panginoong Jesus ay si Mary at si John the Beloved. So masasabi natin si Mary and John the Beloved faithful sa Panginoon. Nakita natin ang kanilang katapatan sa ating Panginoong Jesus. Na talagang gusto nilang tulungan, pero hindi nila ginawa. Sapagkat kung gagawin nila yon, sila'y magkakasala sa Diyos. Mahahadlangan nila ang plano ng Diyos na maligtas ang sanglibutan. Ituloy po natin, verse 68. Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Ang yabang ni Peter. Sasama kami sa iyo. Verse 69. And we believe and are sure that thou art the Christ, the Son of the living God. Kami ay sumasampalataya, ikaw ang Kristo, ikaw ang anak ng buhay na Diyos. So yun po yung mga pananalita ni Peter. Pero ano nangyari kay Peter? Kung alam niyo yung kwento, 3 beses pinagkaila ni Pedro si Kristo. Tinanong siya ng mga senturyon. Tinanong siya ng ibang tao, kilala mo ba ang tao yun? Sabi ni Peter, hindi ko siya kilala. Tapos sabi ng isa, kasama ka ba noon ng tao yun? Hindi ako kasama. So, nung 3 beses na may kailangan ni Pedro ang Panginoon Jesus, tumilabok ang manok. Doon yata kinuha ng isang reliyon yung ang manok ni San Pedro. Diba? So mga kapatid, yun po si Peter. So tingnan po natin si Peter sa Matthew chapter 16, verse 21 to 23. Matthew chapter 16, verse 21 to 23. Sabi po ng verse 21, from that time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised again the 3rd day. So sinabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, ako'y babalik sa Jerusalem upang danasin ko ang mga paghihirap na ito. Ako'y babalik sa Jerusalem upang tanggapin ko ang pag-alipusta sa akin ng mga matatanda. Ako'y babalik sa Jerusalem upang ako'y mapako at mamatay. So yun po ang sinabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad.
Verse 22, Then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee. So ang ginawa ni Pedro, parang hinablot niya. Hinablot niya ang Panginoong Sus at dinala sa isang tabi, hawak-hawak sa kanyang damit, at sinasabi, huwag itong mangyari sa iyo, Panginoon. Ganun po ang ginawa ni Pedro. Then ano sabi ng Panginoong Sus sa verse 23? But he turned and said unto Peter, Get thee behind me, Satan. Napakaganda ng purpose, ng layunin, ng motibo ni Peter sa Panginoon. Pero ang tawag sa kanya ng Panginoon Sus, Get thee behind me, Satan. Thou art an offense unto me, for thou savorest not the things that be of God, but those that be of men. So mga kapatid, mga minamahal, sinang Mary and John, hindi nila hinadlangan yung mga ginawa ng mga centurion na ito, ng mga Roman soldiers na ito, na maraming taong ito sa Panginoong Sus. Hindi nila hinadlangan. So nanatili ang kanilang katapatan sa salita ng Diyos. Na kahit sila'y nahihirapan ang kanilang damdamin, ang kanilang puso, sila'y nanatiling tapat sa ating Panginoon. Kayo mga kapatid, mga minamahal, minsan sa buhay natin, nahadlangan natin ang gawain ng Diyos. Sana tingnan natin ang ating pong bawat kilos. Na sana ang bawat kilos natin, mga kapatid, ay hindi nagiging hadlang sa gawain ng Diyos. Sana tayo po'y talagang nakakatulong sa gawain ng Diyos. Kasi yun po yung katotohanan, maraming Kristiyano ngayon nagiging hadlang sa halip na makatulong sa gawain ng Diyos ay nagiging hadlang pa sila. Kaya sana tayo po'y mag-isip, ano ba ang magagawa ko? Isipin natin, tanungin natin ang ating sarili. Ano ba yung magagawa ko para sa gawain ng Panginoon? Ano ba yung magandang gawin ko para kay Kristo? So huwag natin iisipin ito'y kay pastor. Hindi po ito akin. Ako man po ay talagang tumagal man ako sa Lemery na ako po'y naging worker po doon. Hindi ko inisip na ang gawain doon ay kay Pastor Sosa. Hindi ko inisip na ang gawain doon ay sa mga kapatiran. Kundi inisip ko talaga na ang gawain doon ay sa Diyos, sa ating Panginoong Sus. At talagang sa akin lamang, wala akong ibang gustong gawin, kundi sumunod lamang sa kalooban ng Diyos. Sundin kung ano ang mga utos ng Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, yun po si Peter. Na talagang padalos-dalos, pabigla-bigla sa desisyon na kanyang ginagawa. So the faithfulness, yun po yung makikita po natin. Behold thy son, behold thy mother. So naging tapat sina Mary and John. Last, ito na po yung Matthew 27 verse 46. Ito po yung ika-apat sa 7 last words. Kaya kayo po, kung gusto nyo pa kapakinggan yung last 3 words ng ating Panginoong Sus, babalik po kayo pamayang hapon. Matthew 27 verse 46. At doon po sa 7 last words na ginanap sa cornerstone, sa Agoncillo kina Pastor Ernie, ay napakaaga ko pong dumating doon sapagkat gusto ko pong mapakinggan talaga ang 7 last words. Ito po yung first time ko pinangaral ngayon dito, itong 7 last words na to. Maaaring dati pinapangaral ko lagi yung Father, forgive them. At aminin ko sa inyo, hindi ko alam na kasama pala sa 7 last words yung today shalt thou be with me in paradise. Pero yun po ay naipangaral ko na rin pong minsan. Hindi naman po masamang umamin eh. Diba? Kasi sinabi ko na po sa inyo, hindi naman lahat ay alam ko na. Hindi naman lahat ay alam ko na. Kaya nung Friday, maaga ako dumating doon, kahit ako ay panglima pa doon sa mag-preach doon sa Agoncillo, ay talagang sinimulan ko sa simula yung 7 last words. So mga kapatid, tingnan po natin Matthew 27 verse 46. Sabi po dito,
Eli, Eli, lama sabachthani. That is to say, my God, why hast thou forsaken me? So marami talaga ang nagtatanong, bakit ito sinabi ng Panginoon? Tunay ba na si Kristo ang Panginoon Jesus ipinabayaan? So bakit siya nagtanong? Sabi talagang pinabayaan. Ito lang po ang ating tandaan, hindi po siya pinabayaan. Bilang tao, ang ating Panginoon Jesus, na talagang siya po'y pagod na pagod at talagang siya nag-aagaw buhay. Kung ikaw man ang nandoon nakapako sa krus, ay ito rin ang sasabihin mo. At minsan nga sa buhay natin, hindi pa tayo napapako sa krus, hindi pa tayo nag-aagaw buhay. Minsan sinasabi na natin, pinabayaan ako ng Diyos. Di ba? Iniwan ka lang ng boyfriend mo, pinabayaan ako ng Diyos. Iniwan ka lang ng girlfriend mo, pinabayaan ako ng Diyos. Di ba? Umiiyak ka na. Ay ito pa kaya na nakapako sa krus, mag-aagaw buhay. So hindi po siya pinabayaan ng Diyos. So makikita po natin dito the fulfillment. Yung katuparan na talagang ang taong ito na si Kristo ang tagapagligtas na sinasabi noon pa man ng mga propeta. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Psalms 22. Psalms 22 verse 1. Ito po yung fulfillment ng sinulat ni King David. Si King David po ang sumulat po dito sa Psalms chapter 22 verse 1. Kaya hindi po natin pwedeng alisin ang Old Testament na dito lamang tayo mag-base sa New Testament. So sabi po ng verse 1, Psalms 22, nandiyan na ba kayo sa Amen? Sabi po dito sa verse 1, my God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from helping me and from the words of my roaring? So yan po yung sulat ni King David patungkol sa Diyos kay Kristo. Kaya nga po si King David man, kung babasahin ninyo at aaralin ninyo ang mga sulat ni King David, itinuturo niya na ang kaligtasan ay hindi nawawala. Itinuturo ni King David na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos, sa ating Panginoong Jesus. Napakaganda po mga kapatid. So yung pong my God, why hast thou forsaken me? It is the fulfillment of the prophecy. Ito'y katuparan lamang ng mga hula na sinulat ng mga propeta na makikita po natin dito yung the prophecy. Yung talagang sulat noon pa man. Na talagang ang sulat na ito noon pa man kahit matagal na ay tutuparin ng Diyos. Minsan ang tao, porkit matagal na ang kanyang pangako, ay, nakalimutan na niya kapatid. Hindi ko na gagawin. Pero, ang salita ng Diyos, kahit matagal nang naisulat, hindi maaaring hindi tutuparin. Ganoon ang ating Panginoon. Kaya huwag nating sasabihin, nakalimutan na ni kapatid ang aking pangako, ay hindi ko na gagawin. Diba? So, ang Diyos po ay talagang hindi nagpapaliban sa kanyang mga pangako. So yun po yung prophecy. So yung nangyaring iyon, my God, why hast thou forsaken me? It is the fulfillment of the prophecy. At makikita po natin na talagang noon pa man ayaw ng dyablo na maligtas ang mga tao. Ayaw ng dyablo na mga tao ito, tayong lahat, ayaw ng dyablo na tayo ay mapunta sa langit. Kaya anong ginawa ng dyablo? Ang ginawa ng dyablo doon sa mga propeta, noon pa man ang mga propetang ito, pinapatay na. Sina Prophet Jeremiah, Prophet Isaiah, anong ginawa kay Prophet Isaiah? Nilagari ng buhay hanggang mamatay. Cut into 2 pieces. Minsan ko nang sinabi, hindi ko lang matandaan, hindi ko alam kung dito ba sabay awang siya nilagari, pero mayroong lumalabas na picture na siya'y nakapitin patiwarik, ang kanyang dalawang paan nakatali sa taas at doon siya nilalagari sa kanyang singit. So ganun po pinapatay ang mga propeta noon.
So para mahadlangan ang mga prophecy ito, pinatay ang mga propeta noon. So mga kapatid, makikita natin yung persecution po doon. Na noon pa man, noong panahon ng Panginoon Jesus, nagpatuloy ang persecution. So anong ginawa ni King Herod doon sa mga babies na 2 years old below? Pinagpapapatay. So ganun po, para mahadlangan, upang hindi magkaroon ng fulfillment, upang hindi magkaroon ng katuparan ng mga salitang ito ng ating Diyos. So pinapatay ni King Herod ang mga batang 2 taon pababa. At ang mga batang ito sa ating panahon din po mga kapatid, kung mamatay man yan po ay sa langit pupunta. Hindi man yan nabautismuhan, hindi man yan naturuan ng salita ng Diyos, kung dumating sa batang yan ang kamatayan, siya po ay sa langit pupunta. So mga kapatid, the forgiveness, the faith, the faithfulness, and the fulfillment. So yung po makikita natin, last Psalm 69 verse 21, last na po. Dito na po tayo magtatapos. At mayroon pa pong announcement si Brother Luis pagkatapos po ng ating closing prayer, mag-announce po si Brother Luis. Psalm 69 verse 21. Nandiyan na ba kayo sa amen? Amen. Sabi po dito, sulat pa rin po ito ni King David. They gave me also gall for my meat, and in my thirst, they gave me vinegar to drink. So yung mga nangyari po iyon, yun po yung katuparan na nagsasabi ang Panginoong Sus, ang Kristo na tagapagligtas. So katuparan po yun, fulfillment. Ang Diyos ay naging tapat sa kanyang mga salita. Kaya tayo din po, sana maging tapat din po tayo sa ating pong paglilingkod sa ating Diyos. To God be the glory, tayo po tumayo. Tayo po yung muko, pumikit, tayo po yung manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong pong banal na salita na nahayag po ngayon. Pagpalain po ang buhay ng bawat isa. Patuloy mo pong palakasin, patatakin ang kanila pong pananampalataya. At dalangin ko po sa mga kapatiran na nanlalamig. Nawa kilosin mo po sila na sila po mag-init po muli sa paglilingkod po sa inyo. Na sila po, Panginoon, ay talaga maging dedicated sa kanilang paglilingkod. Magkaroon po ang bawat isa ng commitment. Salamat po sa ginawang sakripisyo ng aming Panginoon Jesus. Na talagang ipinakita niya na kahit siya nahihirapan, hindi nagkulang, hindi nabawasan, hindi nabago ang kanyang awat habag, ang kanyang pagmamahal. Ganon din po kayo aming Ama, na kahit nakikita mong nahihirapan ang iyong anak, nanatili pa rin ang iyong pagmamahal sa amin. Salamat sa kaligtasan, buhay na walang hanggan, katupusan kapatawaran ng aming mga kasalanan. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami. Ito po ay aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus.